Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong live interview ng Russian TV network sa Moscow kahapon kay BP Sara. Pinag-usapan nila yung kay PRRD nga kaso sa ICC, ang kanyang kalusugan at iba pang updates sa ICC. So dito nyo makita na very interested ang foreign media sa nangyari kay PRRD, and of course ang pinaka-the best na ma-interview nila ang anak ng Vice President. So nakakatuwa po at ang galing si BP Sarang sumagot. Talagang malayo siya doon sa isa yung so ito, pakinggan natin at from time to time i-post ko para magbigay tayo ng reaction. Legitimacy of this detention, in your opinion? Thank you for having me. Good day, everyone. Well, that is precisely the question that was submitted by the defense team of former President Rodrigo Duterte to the ICC. The question on jurisdiction, particularly because they conducted the investigation 2 years after the withdrawal of the Philippines as a member of the ICC, and therefore should if already prescribed. And do you see any political motives? Yan. So, issue on jurisdiction. Yun ang unang anong tawag doon? Argument na sinubmit ng abogado ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ang ICC kay Tatay Digong dahil 2021 nila inumpisa ng investigation, 2 years after na nag-withdraw tayo sa ICC. So, no more jurisdiction. So, yun yung mga hinihintay nating desisyonan ng pre-trial chamber. So, ito naman, political persecution. The case against Mr. Duterte? Well, yes, because before his detention, former President Duterte was a staunch critic of the Marcos administrations. There are serious allegations and questions about his competency and allegations about drug abuse that came from the former President Duterte. And before his detention, there was preparation by the former president of a campaign for his senatorial candidates for the PDP, his political party. Talk us through how this... Okay, so, tingnan nyo foreign media, tinatanong nila yun, posible ba na political persecution itong nangyari kay PRRD? So, alam nila kung ano talagang dahilan. Hindi yung crimes against humanity. Sabi nga ni former Solicitor General Guevara, war on drugs can never be considered crime against humanity dahil it's a legitimate government operation to protect civilians. So, alam nila, political persecution itong ginawa nila kay PRRD. Case has affected your father, affected your family, really, and on a personal and a political level? Well, if you... Ang ganda yung tanong. Yung nangyari sa tatay nyo, anong epekto nito sa political career mo at saka sa pamilya nyo? Sa political career ni BP Sara, lalo siyang lumakas. Ang problema yung pamilya, malungkot. The last time that I talked to my father, he always said that you make your own history in this world, and he leaves it all up to God, whatever will happen to him. Okay, sandali kay nagpatalastas. So, isa lang ang pagdasal natin, yung interim release po niya. That he did what is best for his country, rightly or wrongly.
As for the family, we have been more closer now. Wow. The thing about the quirk about our family is that we forget our personal differences if we have a common adversary, and at the moment that is President Bongbong Marcos. Yan. Anong epekto sa pamilya ng mga Duterte itong ginawa kay Tatay Digong? Lalong lumakas ang pamilya nila. Lalong nagkaisa. Forgive and forget. Kaya makita nyo, magandang relasyon nila. Maliban na lang yung mga nag-iintriga, yung mga girlfriends ni Tatay Digong na mabuti at huminto na yung mga vloggers na nagko-content tungkol niyan. So, lalong nagkaisa ang mga magkakapatid na Duterte at saka of course yung mga babae sa buhay niya. Walang problema. You and your family have said many times that this arrest warrant is illegal, but the ICC is an international court, so where do you even go to appeal? There was a Senate investigation that was conducted by Senator Amy Marcos and was supported by some of the senators in the Philippine Senate. And she submitted her findings to the Ombudsman here in the Philippines, and she recommended filing charges against the individual who implemented the rendition on former President Duterte. You recently argued that your father should be permitted an interim release to a third country because of his age. He's 80 years old. What is his current condition at the moment, and what sort of toll is this case taking on him? At the moment, he's in his thinnest. You've never seen him this thin. I've seen him from pictures when he was single, and that was the thinnest that I've seen him, and this is about the same. At the time, I lost so much weight, and he has a problem with the cold and the weather in The Hague, and then he has of course, he has no appetite because the way that the food is cooked is not really the same as traditional Filipino dishes, and of course, there is that longing to be with familiar faces, family and friends. So there are certain days that it's a good day, and there are certain days that it's not. It's a bad day. So yan, malungkot na kalagayan kay Tatay Digong dahil pumapayat na siya dahil malamig, kulang sa gana sa pagkain at namimiss niya yung mga pamilya niya, mga apo niya, mga barkada niya. So again, dasal po tayo mga kapwa ko DDS na nagmamahal. Walang imposible sa Diyos. Sana maaprubahan yung kanyang interim release kahit nag-o-object, nag-upos ang prosecution. Wala pong imposible sa Diyos. Makakalabas ang ating Tatay Digong kahit temporary lang. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon nindot na gid kayo ang ilang atop. Nakaatop na gid sila, napulian na tong ilang yero nga 15 na katuig. Karon maayo na gid. Una-una, magpasalamat ko sa Ginoo nga naikuan og sa nagtabang og sin kay nailisa na gid among sin nga dinagid mi maulanan. Dapat pa nga magpadayon ang ilang pagtabang, daghan pa ang nanginahanglan. Salamat po. Nga 10 years na ning among balay. Oo. Ang akong anak dayon do na kabuok. Dayon nga naman nga tungod aning kuan dugay na kaayo bago pa mo nakaatop og bago. Alang kay kanang kuan kung naatay kwarta, igo naman ipalit og pagkaon. Oo. Nya
Mura. Mm. O di di gyud mi makapalit og bago nga sin. Mm. Salamat kay sa naghatag. Pila day kabuk imong anak? Duha na. Duha imong anak. Oo. Oo, so tanan na sila ga eskwela. Tanan na sila sa eskwela. Oo. So, salamat kayo. Sige, salamat pud kay. Oo.